At sa puntong ito, kumustahin po natin ang paghahanda ng election watchdog, the National Citizens Movement for Free Elections on NAMFREL. Makakasama po natin ngayong umaga, Ginoong Eric Jude Alvia, Secretary General ng NAMFREL. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga naman, Ivan. Kumusta po ang paghahanda ng NAMFREL? 4 na araw bagong eleksyon, kasado na po ba lahat? Oo, medyo nasa huling bahagi na tayo ng paghahanda, pero meron na tayong mga ginagampanan na mga trabaho, no? Katulad itong linggo na to, meron tayong binabantayan na final testing and sealing kung saan gusto nating alamin kung yung mga makina at yung mga kasangkapan ng makina ay maayos at tumatakbo ng husto. No? So nakalikop tayo ng mga ilang volunteer na kinalat natin sa buong bansa para sumali dito sa final testing and sealing week at kung saan natin sisiguraduhin na tumatakbo ng husto yung makina at yung sistema para sa araw ng halalan. Sir, for election 2022, are there unique, are there emerging, are there new issues na binabantayan po ang NAMFREL na dapat pakatutukan din ng ating mga kababayan sa kanilang pagboto? So, unang-una talaga, alalahanin natin na sa pandemya pa tayo. No? Kahit na mababa na yung mga kaso, minsan nakakalimutan ng tao na meron tayong COVID. So ang pinapatakbo ngayon ng COMELEC, so halalan na to ay yung COVID proofing, no, ng elections, no, kung saan gusto nila na ligtas yung pamamalakad ng ating halalan kahit na lumahok yung mga botante. Meron tayong mga isolated isolation polling precincts kung saan yung mga botante o mamamayan na medyo mataas yung temperatura ay siya rin pwedeng lumahok sa halalan. No? Pangalawa, yung makina natin, no, medyo streamline na ng konti at inayos din natin yung transmission, no, at daloy ng mga resulta para siguraduhin na hindi tayo dumaan na naman dun sa nangyari noong 2019 na nagkaroon ng parang yung 7 oras outage. No? 7 oras yun. No? Medyo nangamba yung tao doon kung ano nangyayari. May tumatakbo naman yung daloy ng resulta. Yes. Yun lang nga, hindi mabato sa mga iba-ibang nakakonekta sa server. No? So, yun ang gusto nang iwasan din natin ngayon. No? Pangatlo, yung physical preparations, no, ng COVID proofing ng eleksyon. No? Medyo may mga ibang mga voting center o mga eskwelahan na medyo pinalitan, no? Dahil gusto nga natin na maaliwalas o maayos yung daloy ng hangin sa loob, no, ng mga voting center at iwasan yung pagsisiksikan, no? At pang-apat, yung meron na tayong find your voting precinct, no, na isinagawa ng COMELEC na para alamin na mas maaga ng mga botante kung saan siya naka-assign sa voting precinct niya o voting center niya sa kanyang lalawigan o sa kanyang distrito. Sa ngayon po, ilan ang bilang ng volunteers ng NAMFREL? At would you say ito po may sapat? At yung resources po natin, do we have enough para bantayan ang ating mga boto? Oo, kahit na medyo gipit tayo, no, dahil siguro nakalikop lang kami ng mga mahigit kumulang mga 50 to 60,000 volunteers ngayon. Pero sapat na yon sa aming palagay sa pagbabantay hanggang sa voting center level. No? Hindi tayo magbabantay ng mano-mano sa bawat resinto, no? Dahil may mga ibang grupo na gumagawa niyan. May mga political watchers, may mga ibang citizens arm na gagampanan yung trabahong yon. Pero meron din tayong mga voting center teams, no, kung siya magbabantay ano yung pamamalakad, no, ng eleksyon sa loob ng kanyang eskwelahan. Meron din tayong ino-automate din natin, no, yung pagbabantay kung siyang meron din tayong mga teknolohiya na inintroduce, no, paggamit ng mobile app sa pagbabantay ng halalan. Sir, please tell us about this Vote Watch app na inilunsad ng NAMFREL. Simple lang ito, no? Mobile app, no? Kahit sino pwedeng gumamit, no? Kahit hindi ka miyembro ng NAMFREL, basta interesado ka, pero may mga restrictions din kung hindi ka miyembro ng NAMFREL. Sa ordinaryong mamamayan, no? Sa karaniwang mamamayan, pwedeng gamitin yung Vote Watch app para unang-una malaman kung meron bang signal
o gaano kalakas ang signal sa kanya-kanyang voting center o canvassing center. Dahil interesado tayo na at gusto natin pinaniguraduhin na meron transmission na nangyayari ng election results sa araw ng halalan. So meron feature yung mobile app na to na kung saan nyo pwedeng ma-download sa Google Store or Apple App Store. At pwede nyong gamitin para malaman yung signal strength. Pangalawa, meron tayong feature doon sa app na yun para sa publiko kung siya ang pwede nyong kunin yung ng litrato, yung election return na pinapaskil sa labas ng pintuan, no, ng eskwelahan na pwedeng ipadalang yung election returns na to sa NAMPREL kung saan ikukumpara ng NAMPREL yung mga hash code na naka-print dun sa election return na yon at ikukumpara natin dun sa datos na itinutulak ng COMELEC sa publiko. Pinapaalam ng COMELEC sa publiko kung tumugma ito at walang pagkakaiba at hindi naman pangkaraniwan sa atin na nalalaman natin din yung authenticity ng election return. So basically, matatanggap natin. Ito po yung paraan, app para bantayan ang bilang. Yung ibang halimbawa, may mga nakikita po yung mga kababayan natin na insidente ng pandaraya o harassment. Iba po yun. Ito yung strictly for the vote counting. Oo. Ito yung gusto natin malaman kasi gaya ninyo sa GMA, sa Channel 7, konektado kayo sa transparency server. Pero paano nyo malalaman kung siyang totoo yung binabato ng makina papunta sa transparency server? So gusto natin bigyan ng panatag na loob yung publiko para malaman na yung siya palang vote counting machine sa presinto na yon, siya rin tamang natatanggap dun sa atin at siyang tamang nire-report ng Channel 7. At na-validate. Anyway, sir, yung mga scenarios po na baka magkagulo o baka, magkaroon ng hindi magandang pangyayari sa araw ng eleksyon o sa araw ng mga susunod habang nagbibilangan, ano hong contingency plan ninyo? Okay, so sa mga kalagayan, katulad noon, meron man tayong, nandyan yung kapulisan, na gusto natin din tulungan yung kapulisan, na maayos, yung ligtas, yung pamamalakad ng halalan. So we rely on the police, para sa trabahong ito. Pero dun din sa mga NAMPREL volunteers, may mga guidelines tayong binibigay na mag-o-observe lang talaga tayo. Huwag tayo makikialam o mag-i-intervene. At kung magbibigay tayo ng observation, ibigay natin sa kaukulang ahensya, COMELEC o sa kapulisan. Pangalawa, yung sheer numbers alone of the volunteers and interest of the volunteers alone almost assures a deterrence against itong hindi magandang mga scenarios na nakikita natin. Okay. Ginoong Eric Alvia, sir, maraming salamat po sa inyo. Okay, maraming salamat din. Magandang umaga. Nakausap po natin Eric Alvia, Secretary General ng NAMPREL. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.